7 ng umaga si Bunay ay mauwi na. At may swimming daw siya. At dumating na ang aming mayor. At ito po yung dagat, oh. Kaganda. Kaganda ng dagat. Kalmadang kalmada. Mapunta uli si Lola ng bayan. Galiri na naman ang baro ko. Ay, magbibihis pa tayo, syempre. Sa Makadiri. Oh. Minitsa makanang. Ngayon po ay Lunes. Namalingki ulit si Lola. Namalingki ng manok. Babaunin namin. Namalingki ng tuyo. Suka. Ano pa baga? Basta. Yung pasalubong. Kaya pauwi na po kami mamaya. Madaling araw. Shoutout Brotado! Palagi kitang isa-shoutout kasi alam kong nagpa-practice ka rin ng pag-voice over. At syempre, ganun din si Lola. At may kikwento ko nga lang po sa inyo nang umuwi po si Jess at si Sir nung linggo ng pagkabuhay ay hindi po maganda yung naranasan nila sa Balanacan. Grabe guys, nakauwi po sila ng Quezon City. Umabot po sila ng 20 oras. Ganun po kahaba yung biyahe nila. From dun po sa amin sa Lupac hanggang Quezon City, 20 hours po ang inabot nila. At si Makoy naman po ay umalis naman po ng Lunes. At nakarating na po siya ng Tuesday dito sa Quezon City. Alam nyo ba ang kabuuang oras na biyahe niya? 24 hours. Ganun po kahaba yung mga naging biyahe nila. Kasi sobrang haba po ng pila sa Balanacan. Ang sabi nga daw po ng mga marites doon ay priority daw po yung mga sasakyan. Kasi meron pong alive doon sa Puktoy, doon sa Torrijos, doon sa Santa Cruz. So yun po ang priority. So kami pong mga umuuwi, kaming mga individual na umuuwi na mga walang sasakyan, so kami yung nakaranas ng hirap. Kaya pala ang sabi ng isang friend ko, nung umuwi sila nung linggo, okay lang daw sila. Hindi nila naranasan yung mahabang pila. So yun po kasi may sarili silang sasakyan. Ayun naman pala pero kami po, yung iba po talaga, sobrang haba, sobrang hirap yung dinanas nila. Kaya kami po ay hindi sumabay nung kay Sir sa pag-uwi kasi alam na po namin ang mangyayari. Kasi katulad din po nung nakaraang taon ay naranasan po namin yung mahabang pila. Buti na lamang po at 5 oras lang kami inabot sa pila. Pero ngayon po, inabot sila sa pila na